Hindi pwede. Kilala ba ng lalaki si Obama? Tanungin ko. Mukhang ganon. Liham ito. Grabe ito, pero may kuryente pa rin. Diyos ko. Tingnan mo ang aparador na ito. Nakilala ng lalaki si Muhammad Ali. Sige, pupunta na tayo ngayon sa basement. Huwag tayong magtagal dito. Maraming itim na amag. Maaaring nasa likod ito. Talaga? Kahit ano pa yan. May nahanap tayo. Kakarating lang namin sa abandonadong bahay na ito. Unang beses namin dito at mukhang isa kami sa mga unang gagawa at magdodokumento nito para sa inyo. Kasama ko sina Big Banks at Ginoong Moore to explore. Nasa road trip kami at marami pang pupuntahang magagandang lugar at ito ang una. Bago magsimula, mag-comment kayo ng hometown nyo at i-like ang video. Nandito na kami sa harap ng bahay. 5,000 square feet ang lugar na ito kaya hindi siya matatawag na mansion pero parang isang bahay lang siya na nasa ground level. Pero sa loob mukhang napakalaki nga. Sobrang daming damo at halaman sa driveway. Tara, pasok tayo sa loob. May isang lalaki na nanirahan sa isang bansang wasak ng digmaan. Isa siyang napakatalinong batang doktor, pero dahil sa walang tigil na karahasan at panganib, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanyang propesyon, kaya napilitan siyang iwan ang lahat ng kanyang alam at mahal sa buhay at tumakas papuntang Estados Unidos para maghanap ng mas mabuting buhay. Dumating siya sa Amerika na ang tanging dala lang ay ang suot niyang damit at matinding determinasyon na magtagumpay. Nagsumikap siya para matutunan ng Ingles at makapasa sa mga pagsusulit sa medisina upang makapagpraktis sa Estados Unidos. Sa huli, ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga at nakakuha siya ng trabaho sa ospital. Habang inaayos niya ang kanyang bagong buhay sa Amerika, nakilala niya ang isang batang aktres at sila ay nagkainlaban at nagpakasal. Patuloy na umunlad ang kanyang karera. Mabilis siyang naging isa sa mga nangungunang doktor sa ospital. Dahil dito, natupad niya ang pangarap na magkaroon ng bahay at manirahan sa kabundukan na nagpapaalala sa kanya ng bayan niya. Ang kanyang kahusayan bilang doktor ay naging kilala at naging pribadong doktor siya na tumutulong sa mga maimpluwensyang politiko sa buong mundo. Pero hindi doon natapos ang kanyang ambisyon. Sumuli rin siya sa isang multi-level marketing company at naging isa sa mga top earners. Namumuhay siya ng American Dream, may matagumpay na karera, mapagmahal na asawa at lahat ng palatandaan ng kayamanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nagkahiwalay sila ng kanyang asawa at nagdiborsyo sila. Habang tumatanda siya, nagkasakit siya ng iba't ibang karamdaman. Kahit mayaman siya, dumami ang bayarin sa ospital at napilitan siyang ibenta ang bahay para sa gamutan. Pero bago matapos ang bentahan, pumanaw siya. Mula 2018 iniwan ang bahay na walang nakatira kasama ang kanyang mga gamit sa loob, patunay sa buhay na kanyang pinagdaanan. Lahat ito ang harapang pasukan ng bahay na ito. Meron kang maliit na bahagi dito kung saan maaari mong ilagay ang iyong mga sapatos at jacket bago pumasok sa mismong sala. Di ba isang gun safe mga kaibigan? Siguro isa rin siyang mangangaso, dito niya itinatago ang lahat ng kanyang mga baril at rifle. Iniisip ko kung makakakita tayo ng mga baril dito, maganda ang pinto.
at agad kang sasalubungin ng wall scroll ng isang dachshund na aso. Posibleng nag-alaga rin sila ng sarili nilang dachshund, ngunit mahilig talaga sila sa mga wiener dog. Talagang fan ako ng mga wiener dog. I-comment nyo sa baba kung mahilig din kayo sa wiener dog. Isang palapag lang ang bahay na to. Wala namang kaso kasi maluwag pa rin dito. Tingnan mo ang sala. Pakiramdam ko parang may isang palaboy na tumira dito dati. Wow, may film camera tayo dito. Isa itong Yashica. Hindi ko na nakikita ang brand na to sa mga tindahan ngayon. Parang Japanese ang tunog, ang astig. Ang ganda niyan. Mga pare, mahilig talaga ako sa mga camera, lalo na yung mga luma at vintage. Tingnan nyo yung kisame. Noong una akala ko mga ilaw ng bituin to, pero hindi naman sila nagbibigay ng natural na ilaw. Maliban na lang kung pwede mo silang buksan, pero duda ako doon. Treadmill. Pwede akong makapag-ehersisyo ng maayos ngayon. Talagang ang daming gamit na nakakalat kung saan-saan. May magandang acoustic gitara tayo. Medyo maliit ito. Narinig ko na ang asawa ay isang sikat na aktres at marunong siyang tumugtog ng maraming instrumento. Maaring may chinuha niyang gitara niya, nakakalungkot makita na nandito lang ito. Ang fireplace dito ay nabablock na naman. Makita mo ang mga larawan ng mga dachshund na aso. Oo, siguradong mahal ng may-ari ang mga dachshund, kaya nakakita ako ng isang album. Ipinapakita nito ang mga litrato ng aktwal na bahay. Mukhang ito ang likod sa bakuran at tingnan mo, ito noong nire-renovate pa nila. Ito ang sala na kinaroroonan natin ngayon. Ipinapakita rin dito na ginagawa nila ang deck sa labas. Ang wild isipin na alam mo yon, naglaan sila ng sobrang oras at effort para buuin ang bahay na ito, tapos bigla na lang itong iniwan ng misteryoso ng ganito. Ang astig nitong makita. Gusto kong makahanap ng litrato ng harap at ikumpara. Sa ngayon, ganito na ang itsura nito. Sa ngayon, wala pang litrato ng harap. Sayang. Lagi lang ipinapakita ang likod na bahagi. May dalawang maginhawang sopa tayo. Meron din akong ganito sa bahay. Maaaring parehong tatak lang din ito. Meron kaming lumang TV doon. Isang karaniwang klase lang na parang nagbibigay ng pahiwatig na iniwan na ang lugar na ito noong mga unang bahagi ng 2000. May mga sulat na nagkalat dito. May nararamdaman akong bagay sa ilalim nito. May hayop. Hindi. Alam mo, akala ko yung mga itim na bagay ay parang dumi ng daga, pero sa tingin ko mga insekto sila na kumakain sa kung anuman ang hayop na ito habang nabubulok. Mukhang maliit na fox ito. Kawawa naman siya. Magpadala po tayong lahat ng dasal sa comment section. Nandito lang ang kusina. Pakiramdam ko, espiritual din ng tao ngayon. Meron tayong Buddha. Naniniwala akong nasabi na rin na mahilig siya sa Budismo, pero minsan din siyang gumagamit ng tarot cards. At alam niya lahat tungkol sa mga zodiac sign.
Meron kaming cat tree dito. Malamang may dachshund siya, pero may pusa rin siya. Ito siguro ang pusa nila. Ang cute ng pusang to. Hilig ko ang kulay ng mga mata niya. Halos kamukha ng British Shorthair. O kaya naman ay isang American Shorthair. Sobrang cute nitong pusa, pati mga paa niya ay paborito ko rin. Yung mga puting parang guwantes na mga paa niya. Kompleto na ang tropa ko, handa na kaming buksan ang ref. Uy, sabay-sabay tayong magdusa, ayos? Wow, medyo marami ito eh. Oo, sige, ang baho talaga. Isara mo na yan. Teko. Mabaho. Oh, mabaho. Ay, grabe. Wow, ang amoy ng refrigerator ay... Wow, ang amoy ng refrigerator ay nandiyan pa rin. Maraming sangkap at garapon sa itaas. Mukhang may mga bitamina para sa aso at pusa. Kaya parang kumpirmado na may aso at pusa siya. Wow. Nandito lahat ng mga plato. Nakikita ko ang ilang tasa dito mismo. At meron pa tayong ibang mga sangkap. Ngayon gusto kong makita kung makakahanap tayo ng kahit ano na may expiration date para malaman natin kung kailan huling may nakatira dito. Pero alam mo naman, karamihan ng mga sangkap ay hindi naman nag-e-expire hanggang 10 taon, 20 taon o higit pa. Ang wild nito pero may kuryente pa rin. Pero hindi naman ito gumagana. Grabe ang labo nun. Matagal na sigurong naka-on ito, ilang taon na siguro. Tumatakbo pa talaga ang kuryente. Sino kaya ang nagbabayad ng kuryente? Mukhang iniwan na itong lugar simula pa noong unang taon ng 2000. Tingnan natin kung may tumatakbong tubig. Grabe. Hindi, walang tumatakbo. Yak, ang lagkit-lagkit nito. May kahit ano dito, yak. Kalawangin na lahat. Unang putahe. Oh. Ito. May litrato kami ng aso nila pero hindi mukhang litrato, mas mukhang postcard. Nakakakita kami ng kung ano-anong kakaibang bagay tulad ng anong klaseng alak ito. Pakiramdam ko ginamit lang nila yung bote at may nilagay silang iba dito. Oo nga, tama. Parang may kakaibang bagay na mukhang sili. Grabe, ang dami naming nakikitang droga. Nandito lang sa estante. Mayroon pa kaming tubo. Saka ako na lang pinihit ang ilan sa mga bote ng gamot para bigyan ng kaunting privacy ang pamilyang nakatira rito at para igalang sila. Ngayon gusto ko ring makita kahit kaunti nito. Nais ko itong malaman kung bakit nila iniinom ang mga tableta na ito. Kaya ibablur ko ito. Dahil tinanong ko ang pangalan ng tao na nakalagay doon. Pero makikita mo dito na ito ay lisinopril. Ano ito ay losartan. Alam mo ba kung para saan ang mga tableta na ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Alam mo, naglalakad ako dito at naririnig ko ang parang tiktak at sa tabi ng bintana ay may mga maliliit na figura at gumagalaw sila parang mga bobblehead. Kung nagtataka ka kung paano nila nagagawa yon dahil solar-powered sila o talagang random ang mga bagay sa loob nito. Tulad ng mga loro dito at ng mga Christmas lights na nakasabit. Tingnan mo ang kakaibang mga ilaw sa kisame dito. Pakiramdam ko ito yung klase ng bahay na parang literal na bumili ng mga gamit ang may-ari mula sa Alibaba at Amazon. Sobrang daming galon ng tubig.
Kaya medyo maganda ito, may maliit na deck na pwede mong puntahan. At muli meron tayo isang maliit na telebisyon dito. Uy, pakiramdam ko ginamit nila ito bilang parang opisina kasi nandito yung computer. Ang tingnan mo kung gaano nakatanda itong bagay na to. Mula pa noong unang bahagi ng 2,000 taon. Hindi ko pa nga narinig ang tatak na e-machines. Sysnet. Kaya sa tingin ko may kama dito dati, makikita mo pa yung frame ng kutson. Maganda ang kwartong ito, may sarili itong banyo na nakakabit dito at nandito lahat ng jacket. Si Donovan ang nakahanap nito, nakatago pala sa sofa, wow. Lagay na lang natin yan dyan. Merong... Maraming mga sofa ba? Oh. Hindi pa nga sila may label, oo. Hindi talaga magandang lugar para magtago ng mga bagay ang kwartong ito, kaya oras na para tingnan ito. Ngayon mukhang opisina talaga ito, may punching bag pa. Hula ko gustong-gusto ng asawa ang box. Wow, ang daming bagay na parang na-freeze sa oras sa mga estante. Parang may minibar pa tayo dun sa kanto. Grabe, may mga shotgun at rifle pa tayo. Meron pa tayong mga bala at shell para dito. Wow. Sa buong karera ko sa Urbex, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ito ang unang beses. Nakakita na tayo ng mga bala sa channel, pero hindi pa natin nakita ang mga baril na kasama nito. Alam mo talagang hindi pa na-explore ang lugar na ito kasi malamang nanakaw na sana ang mga baril na yan kung may ibang nakapasok na. Sobrang nakakabaliw talaga. Nandito ang kanyang maletang pangnegosyo na may kandado. Sigurado akong maraming mahalagang bagay ang nakalagay dito. Bilang isang doktor, malamang lagi niya itong dala-dala. Sandali lang. Siya si Muhammad Ali. Sigurado ako, hindi ako makapaniwala na nakilala niya siya. Kaya pala may punching bag dito. Meron ding isang bagay dito. Hindi pa rin ako makapaniwala mga pare. Heto, may sulat dito. Sabi, ilang taon na ang nakalipas sa isang marathon sa Los Angeles, California. Nakipagkamay ako kay Muhammad Ali. Tinanong ko siya ng payo. Sabi niya, ano man ang gawin mo pare, huwag kang susuko at huwag mong hayaang talunin ka ng kahit sino. Madali lang daw para kay Muhammad Ali sabihin yon. Maraming beses na akong natalo pero palaging bumabangon na parang tuta. Marami pa siyang sinabi tungkol dito. Pero ang bahagi tungkol kay Muhammad Ali ay nandito mismo. Medyo maliwanag lang siguro ito. Tatakpan ko ang ilang mahalagang impormasyon pero oo, hindi ako nagbibiro. Mukhang na-print ito noong 2000. Sinasabi rin dito na isa siyang English 1-1 top earner. Hula ko, bahagi siya ng isang kumpanya. Oo, astig, wow, hindi ko inasahan yon ngayon. Parang may isa pang sulat. Nagsasabi ng kaunting dagdag na impormasyon tungkol sa sarili niya. Sabi dito, mahal kong Katie, hindi ko nagamit ang fax ko. Fax.
Kaya ipinapadala ko na lang lahat sa pamamagitan ng koreo. Ipinadala ko na ang lahat ng dokumento. May sakit ako at kailangan ko ang bawat dolyar. Salamat. Kaya sa madaling salita, humihingi ng pera ang taong ito at sobrang may sakit siya. At dito naman ngayon ito ay isang liham na nagpapaliwanag na ibinibenta niya ang bahay na kinaroroonan natin. 5 kwarto, 3 banyo, 3 deck jacuzzi, marble na fireplace, 24 na oras na seguridad, magandang lokasyon, palatandaan ng rehiyon, kabuang 5,000 talampakang parisukat. Kailangang ibenta dahil sa malubhang pinsala sa aking likod. Ang presyo ay 575 kay halos kalahating milyong dolyar na lang. Tulungan mo kaming ibenta, bibigyan ka ng gantimpala. Kaya inisip ko, nagkaroon siya ng matinding pinsala at malamang ito ang dahilan kung bakit nakakita tayo ng maraming gamot dahil umiinom siya ng mga pampawala ng sakit. Pero tingnan mo, hindi pa nga nagamit ang mga ito. Iniisip ko na siya ito tugma sa litrato sa maleta dito at heto ang maliit na minibar. Akala ko lang, sa tingin ko ginagamit lang nila ito para tumugtog ng musika. Lahat ng mga plaka at album nila na meron sila ay nakakalat lang dito. Hindi ko nga napansin ito pero dito mismo nakasabit ang mga medalya. Kaya siguro siya nanalo sa ilang paligsahan sa boxing. Ngayon ko lang napansin ang mga salita sa estante. Transparent sila kaya parang nagka-camouflage. Tingnan mo yan. 2,000 siyang Best of the Best Progression Award. Maaring award ito ng isang doktor o baka bahagi ito ng multi-level marketing na nakakita siya ng maraming liham na mahaba-haba basahin. Ang mga ito ay mga print-out ng sariling mga email nang nakatira doon kung saan pinag-uusapan nila ang ilan sa mga email na natanggap mula sa mga kaibigan. Kaya pinag-uusapan dito ang kumpanya na pinasukan niya at parang naglalabas siya ng sama ng loob sa may-ari ng lugar na ito tungkol dito. Dahil siya ang pinakamalaking kumikita, lumalapit din sila sa kanya. At sa tingin ko, ganun din ang nangyari noong mga huling araw. Naubusan na rin ng pera ang doktor na nakatira dito dahil sinusubukan niyang bayaran ang kanyang mga gastusing medical matapos bumagsak ang kumpanya. Tama, kaya ngayong natignan na natin ang panig na ito, yung dapat tayong dumaan sa pasilyong ito, malamang papunta ito sa mga kwarto. Sasalubungin ka agad ng isang aparador. Marami pang damit ang nandyan at ilang mga bag. Meron tayong ilang scratch tickets, napakarami sa kahon dito. Makikita mong sinusubukan niyang ibenta ang bahay at ngayong nakita natin ang mga scratch tickets, malamang na nagsusugal siya at umaasang manalo. Meron ding ilang cassette tapes at meron pa tayong mas maraming bala. Baka may isa pang baril dahil mukhang masyadong maliit ang mga balang ito. Perhaps sa mga shotgun na nahanap natin. Papunta ito sa basement pero malamang titingnan natin ito kasama ang tropa kapag tapos na ang tour. Sige, dito sa hallway na ito may shared na banyo ka. Mukhang puro salamin ang mga pader, lahat ng tuwalya at bathrobe nandito rin. At heto ang standing shower. Magulo na ngayon. May ilan pa tayong kwarto na kailangang tingnan. Tingnan mo yung mga hagdan na para sa aso. Kaya sigurado na talaga yon. Mayroon silang alagang aso at pusa. Bawat aparador na nakikita natin ay puno lang ng mga damit. Sigurado akong hindi rin magbabago yan sa ibang mga kwarto.
Tara, duman tayo dito sa kwarto na to. Maganda ang kwarto na ito. Nakakatakot at nakakakilabot itong makita. Paano kung may kung ano sa ilalim niyan? Katulad ng nangyari noon na may kung ano sa ilalim ng kumot sa sala at nakakita tayo ng patay na hayop. Titingnan natin ngayon. Wala akong guwantes, kaya ito na ang pinakamagandang option. Oo. Hindi pa, wala. Oo, wala naman talaga akong nakikita. Pero napapaisip ako kung bakit may mga uod. Sa tingin ko ay, talaga? Kahit ano pa yun. Diyos ko, may nakita tayo, may isang bagay talaga. Sa ilalim, may mga uod sa lahat ng takot. Ano ba to? Ang daming uod. 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 Walang hayop. Sige. Ano man yon, sa tingin ko nilamon na ng mga uod at nabulok na lahat. Marami pa rin nakasabit na damit dito sa kubo. May nakita akong at puno ito ng mga Hapones. Uy, ano ba to? Uy, ano ba to? Anong nangyayari dito? Sandali, alam mo, malamang mga pasyente niya ito na ginamot niya. Siguro may sakit sila o kung ano man. Magaling talaga siyang doktor kung kailangan niyang maglakbay sa buong mundo para rito. Malamang importanteng tao ang mga pasyente niya, tulad ng mga politiko. O kaya mga taong lubhang mayaman lang. Siguradong nagtrabaho rin siya sa Japan, o? Oo. Sige, hindi ko sasabihin na negosyante siya. It takes some thing to maraming alam sa iba't ibang bagay. Ang astig nun. ES-Ties Corporation. Huling kwarto. Sa tingin ko ito ang pangunahing kwarto. Ang laki ng espasyo dito. Sige, ito na ang huling kwarto ng bahay. Siguradong ito ang master bedroom. Ang laki ng espasyo dito. Hindi ako makapaniwala kung gaano kasama ang itsura dito. Mayroong bookshelf na puno ng mga libro. Hula ko, lahat ng damit na to ay sa asawa ko. Ang daming pambabaeng damit at mga bota na nakakalat sa paligid. Gusto ko yung kristal na chandelier, may zodiac pa sila dito, at isang kahon ng alahas. Nagtataka ako kung may laman pa itong alahas. Mukhang wala naman. Siyempre, may sarili ring banyo ang master bedroom. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Mayroon kang dalawang counter, isa ay may lababo, isang inidoro at magandang bathtub. At nandito lang lahat ng sabon. Ang bathtub ay magara. May mga jet ito, oh. Wow, hindi ko ito nakita. May walk-in closet pala. Grabe, tingnan mo itong closet. Ang daming sapatos ng asawa, parang hindi totoo pati mga boots. Sobra sa daan-daan ng mga ito. Literal na wala ng espasyo talaga. Para magsabit pa ng isa pang pares ng damit, kung babae ka na nanonood, siguradong natutuwa ka dito. I-comment mo sa baba kung nalulungkot ka na makita kung gaano karaming damit ang basta na lang iniwan. Alam mo, wala nang silbi at gamit ang mga damit na to. Hindi mo na rin sila pwedeng i-donate kasi puro amag na. At isipin mo pa na mas marami pang damit sa mga maletang ito. Tingnan natin ng mas mabuti ang mga sapatos dahil sigurado akong gusto niyong mga babae makita ito ng mas detalyado.
Grabe. Pero ano ang nakita mo? Grabe, halata ko. Marami, oo, halata ko. Mga dokumento nandito. Oh, grabe, ano to, may Obama pa. Alam ba ng lalaki? Oh, si Obama. Oo, mukhang ganun niya nga, kaya isa itong liham. Ang dami nitong sinasabi tungkol sa kanyang kasaysayan, parang blog niya. Galing ito sa isang kasino. Siguro, Baka nanalo siya ng pera dun. Sugar roll talaga siya, may mga scratch ticket pa nga. Kaya sa tingin ko, check ito. Para sa pagkapanalo niya. Parang jackpot. Ang ibig mong sabihin tayo lang, hindi ko iniisip na konektado ito dito. hindi ko iniisip na ganun. Sa tingin ko kasi, Parang jackpot sa loto yon. oo, ito ay parang panalo sa jackpot sa lotto pero may connection din siya kay Barack Obama. Ikwento ko na lang sa inyo ng buo kasi medyo marami ito pero basically yung taong nakatira dito ay isang doktor na kinumpirma ko na rin pero may connection din siya sa mga presidente tulad ni na Barack Obama at Bush. May mga sulat pa nga mula sa kanila na nagpapasalamat sa suporta niya. Hindi lang yon, nanalo pa siya ng jackpot sa casino at binabayaran siya ng $10,000 kada linggo. Ang mga papeles at heto ang litrato niya kasama ang mga alaga niya. Now, sa tulad natin sinabi ko, siguro may naipuso sila na nagpapatunay dito, ay nakataso at mukhang dalawa ang alaga niya. Pero parang may kulang pa rin kasi nakakita pa tayo ng isa pang sulat na nagsasabing nagkaroon siya ng injury sa likod at kailangan niyang ibenta ang bahay. Baka nga nangyari iyon. Nunuking mga huling taon niya at ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit may mga gamot na nakita tayo. Umiinom siya ng mga painkiller na gamot at hindi natin alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Wala ko pumanaw na yung lalaki. Grabe, nakakabaliw na natuklasan lang natin to sa bandang huli. Banks, anong masasabi mo dito, pare? Sa palagay ko, kakaiba talaga to. Wala tayong nalalaman bago tayo nakarating dito. Tapos ang lahat ng nandito ay ikinuwento sa atin ang buong istorya. Nakakabaliw talaga. Kilala ni Kuya ang presidente at sikat ang asawa niya. Hindi ko inasahan yun. Oh, akala ko bahay lang ito ng kung sinong random na tao sa tabi. At pagkatapos nanalo siya ng 100,000 sa loto. Ang wild, grabe. Hindi ko akalaing... Oh. Nakakabaliw kung ano ang pwede mong makita sa mga lugar na to. Sige, pababa na tayo ngayon sa basement. Sama-sama na ang tropa. Alam mo na, kailangan nating magtipon-tipon para dito. Laging pinaka nakakatakot tuklasin ang basement. Oh, alam namin na noong unang dumating dito si Donovan, may narinig siyang tao dito sa baba. Lahat sila nauuna sa akin. Para may kahit ano ba. May tao ba dito? Pare-parisukat lang yan. Puno ng itim na mag dito sa ibaba. Oo, wag tayong magtagal dito. Ang daming itim na amag. Alis na ako. Kailangan kong takpan ng bibig ko para... Dito. Ay, masama ito. Mga pare, baka parang mahina ang boses ko kasi hindi ako humihinga ng kahit ano. Ipapakita ko sa inyo lahat. Sobrang sama talaga nito. Subukan ninyong huwag hawakan ang kahit ano. May sikreto. May buto sa pader doon. Ano ang nasa loob niyan? Sandali. Pahintulutan mo ako. Sige.
Talagang wala. Sige, aalis na ako sa kwartong to. Kaya dumiretso na lang ako. Oh, lahat. Ang daming itim na amag diyan. Ayokong makialam diyan. Kaya lumabas na lang tayo para makalanghap ng sariwang hangin. Sige mga tol, aalis na tayo. Grabe ang naging karanasan natin sa pag-explore na to. Pare, isa talaga ito sa pinaka-matindi at pinaka-astig na abandonadong lugar na napuntahan natin. Nagulat ako sa kwento nito. Magandang simula ito para sa bagong taon. Oh, siguradong magandang simula ito ng bagong taon. Tingnan mo, pati kotse nila naiwan na lang na abandonado. Oo, ito yung likod bahay. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo ng video. Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Isa ito sa mga pinaka-astig na time capsule na bahay na na-explore ko. Nakakita kami ng mga baril, lahat ng gamit na iwan at mga sulat mula kay Obama. Hindi ko alam na posible pala yon. Kaya oo, sobrang namangha talaga ako sa lugar na ito. Sabihin na sa comments kung ano ang masasabi nyo tungkol dito, lalo na sa mga baril. Alam niyo, naging marespeto talaga kami. At kapag may nakita kayong ganito, kailangan sobrang mag-ingat. Kaya nilinis na lang namin ito, siniguradong walang bakas ng aming mga daliri, at iniwan na lang din namin ang mga baril doon. Kapag nakakita ka ng baril na ganito, hindi mo talaga dapat kunin. Masamang ideya talaga yon. Kaya sa lahat ng nanonood o mga explorer dyan, kung makakita kayo ng baril, iwan nyo lang, huwag nyong kunin. Pero oo, nakakalungkot din talagang makita ito. Alam mo kung mga maganda na bahay at sa araw maayos ito, pero pakiramdam ko sa sitwasyon lalong sa ilagay, parang hindi nakita ng karoon ito ng magandang kinabukasan. Bago ko tapusin ang video, mga kaibigan, gusto ko lang sabihin na bisitahin nyo ang Wanderer Hoodie. Tingnan nyo ang clothing line ko sa freedomswanderer.com. Nasa description ang link. Ang hiling ko lang ay silipin nyo ang mga hoodie. Near-stock ko na sila at available na rin ang international shipping. Natatapusin ko na ito. Magkikita tayo tuwing Miyerkules at Sabado. Iyon yung ang notification bell dahil baka magbago ang oras ng schedule. Dati sa Amerika, nag-a-upload ako ng mga video tuwing hapon. Ngayon, sa pagitan ng alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon, Eastern Time, kaya ayun, ayusin pa natin yan. Pero sa ngayon, panatilihin yung naka-on ang notification bell kasi nababasa ko sa mga komento na napapansin yung naka-off ang notification button nyo. Kaya hanggang sa muli, kita-kits ulit. Peace at salamat sa panonood.